Hey, good morning mga kapatid. Today is Friday, April 25, 2025. At ngayon sa ating daily devotion dito sa ating God's Morning, muli tayo ay tutungo at tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. At sa ating tatalakayan ngayon dito sa Psalm 34 verse 19, ito po yung pamagatan nating The Guarantee of Glory. Why our trials are temporary. At sa ating panimula, tayo po sasamahan ng aking partner, God's Morning, Ate Carmelyn Tanyo. No? Kasama na natin ngayon via online. Yan. At tayo po ay naghahanap lang yung ating partner. No? Nag-ayos lang. Yan. Okay po. God's morning mga kapatid, sabi nga po sa Psalm 34:19, ang taong matuwid ay may suliranin man. Ang taong matuwid may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming ginagabayan, minamahal, Panginoon. Kung ano man po ang aming mga suliranin, Panginoon, alam po namin na ikaw din po ang magbibigay sa amin ng kalutasan ng lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ganun din po aming mga kasama na nakakarinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa pagmamahal na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Ganun din po, Panginoon, tinataas namin sa inyo, pinapanalangin ang mga taong may sakit, Panginoon. Alam po namin na ikaw magpapagaling sa bawat isa. Kiniklaim na po namin, Panginoon, ang mga kagalingan na kanilang iniinda sa kanilang katawan. Maraming salamat po sa complete healing na ibibigay mo sa bawat isa na nakakarinig ng iyong salita. Ganun din po, Panginoon, sa knowledge at wisdom na ipagkakaloob mo upang maintindihan namin, maunawaan namin ang gusto mong sabihin sa amin, Panginoon. Ang gusto mong iparating sa amin na aming susundin sa aming lalakaran ngayong maghapon na ito at sa mga susunod pang araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At dito sa ating talata ay sabi nga po ay napakagandang paalala na mensahe ng ating Panginoon Diyos na sabi nga doon sa ating binasa at mamaya hihimayin natin ito. Ang taong matuwid ay may suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Dito po sa talatang ito ay naglalaman ng isang napakalaking pangako mula sa ating Panginoon Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok o ating mga kinaharap. At sa ating paghihimay doon sa unang bahagi ng talata ay nasabi doon na ang taong matuwid. Dito po sa ating talatang ito, ang taong matuwid sa talatang ito ay tumutukoy sa isang taong sabi nga ay ipinanganak na muli o na born again o naglalakad sa katotohanan ng Diyos. Sabi nga, dahil kung ikaw ay binago na ng Panginoon, wala ka na doon sa dati mong pagkatao. Kaya nga po ay tayo ay nakaayo na doon sa pagbabago o sa pagiging dependent natin sa ating Panginoon Diyos. Hindi na ito nangangahulugan na maaring sabihin natin na hindi man ito nangangahulugan ng pagiging perpekto, kundi isang taong nagtitiwala sa Diyos at nagsusumikap na sundin ang kanyang kalooban. Sabi nga ay doon na tayo nagpapasakop sa kalooban at biyaya ng ating Panginoon Diyos. At dito ang taong matuwid dito sa ating talakayan dito sa awit o Psalm 34 verse 19 ay hindi tumutukoy sa isang taong walang kasalanan. Yan. Sa katunayan, ang Biblia ay malinaw na nagsasabi na lahat tayo ay nagkasala doon sa Romans 3:23. Sige, basahin po natin. Romans 3 verse 23.
sapagkat ang lahat ng nagkasala at walang sinong mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. So, lahat daw ay nagkasala at walang umabot, no? Pero ang tinutukoy na matuwid dito ay ang pagbabago ng buhay na tayo ay nakakilala sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga tayo, kung tayo naniwala at nanampalataya na siya ang ating Panginoon, Romans 10 verse 9, ay tayo ay itinuring na matuwid, no? At maliligtas tayo. At yun ang katuwiran ng ating Panginoon. At ang taong matuwid ay tumutukoy sa isang taong nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus para sa kaligtasan at nagsusumikap na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa Romans 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life." At yan ang pagiging matuwid natin. Nakalalapit tayo sa Panginoon dahil sa ating Panginoong Kristo. Sabi nga, ang katwirang ito ay hindi nagmumula sa sariling pagsisikap, kundi mula sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang isang halimbawa po nito ay ang sumulat din ng ating talata. Si Haring David, di ho ba, isa siyang hari, no? At kilala bilang isang taong matuwid sa puso ng ating Panginoon Diyos. Ngunit siya ay nagkasala rin, malubhang kasalanan. Anong ginawa po niya? Inilagay niya sa gitna ng labanan ang kanyang general, si Uriah, at inasawa niya yung asawa ni Uriah, si Bathsheba, no? At ganun pa man ay nagsisi siya, no? At nanangis siya doon sa mga pagkakasalang ito. At ang pagkakaiba ay nanatili siyang nagtitiwala sa Panginoon Diyos kahit na sa kanyang mga pagkakamali. Hindi siya lumayo sa Panginoon. Hindi niya itinuring ang sarili niya bilang isang madumi, kundi itinuring niya na ang sarili niya na bahagi pa rin ng Panginoon Diyos na kayang maglinis sa kanyang buhay, na kayang magtuwid at magtama sa kanyang mga pagkakamali. Doon naman sa sunod na parte ng ating talata, sabi doon, may suliranin man. At katulad ng ating pinapaksang ito, si Haring David may suliranin man, hindi siya nanghinawa sa Panginoon. Hindi siya nagdalawang isip dahil alam niya ang kalakasan niya ay ang Panginoong Kristo lang, ang Panginoon Diyos. No, ang talata ay nagsasabi na kahit may suliranin man, ang Diyos ay nasa tabi natin. Hindi ibig sabihin na tayong mga Kristiyano ay hindi na magkakaroon ng mga pagsubok sa buhay. Hindi po yun ang sinabi doon ng talata. Ang pagsubok ay bahagi ng ating paglalakbay, isang paraan upang tayo ay lumago at maging katulad ng ating Panginoong Kristo. Bigla hindi na tayo natatakot sa hamon ng buhay na ito dahil alam natin na mayroong pag-asa. Dahil alam natin na mayroong katugunan ng Panginoon Diyos. Na imbis na tayo ay matakot, manghina, manlupaypay, nananatili tayong malakas sa hamon ng buhay. Nananatili tayo na tayo ay patuloy na nagsisigasig dahil upang malaman natin, maunawaan natin ang kabutihan ng Diyos. At ito yung tulong ng ating Panginoon Diyos. Doon sa sumunod na talata, sabi, sa tulong ni Yahweh. Ito po ang pinakamagandang bahagi ng talatang ito. Ang Diyos na si Yahweh, no, ay laging handang tumulong sa atin. Ang kanyang tulong ay hindi lamang pag-alis ng mga problema, kundi ang pagbibigay ng lakas upang tayo ay makapamuhay sa gitna ng anumang pagsubok, sirkumstansya, o mga paghihirap o sakit. Sa sunod na talata, sinabi niya, agad maiibsan. Ang pangakong ito ng ating Panginoon Diyos ay hindi pangako na agad-agad mawawala ang ating mga problema. Ngunit mga kapatid, ito ay ang pangako ng Diyos na ang ating mga pagsubok ay maiibsan, na ang ibig sabihin ay gagawin niya itong madali o magaan para ating maharap. Sabi nga, kahit na may problema, alam natin yan, si Lord ang bahala dyan. God will provide. O ang Diyos ang siyang magpapagaling. Siya ang ating Jehovah Rapha. God will give us peace. He is our shalom. Ito ang
pagtuon o pagbabago o nabagong isip. Kaya nga nasabi natin, tayo ay bago ng nilalang. Yes, kasi bago na yung ating paningin. Na anuman ang ating mga pagsubok, anuman ang ating kinaharap, ay meron tayong Diyos na lagi nating kasama. Why? Kasi doon sa sumunod na talata, sabi nga, ang anumang pagsubok na ito ay pansamantala lang. Mahalaga na tandaan natin na ang ating mga pagsubok ay pansamantala lang. Hindi natin alam kung gaano katagal ang bawat pagsubok na ito, paghihirap na ito, sakit na ito. Pero ang pangako ng Diyos ay lagi nananatili. Sabi niya sa Romans 8 verse 18, pangako ng Panginoon. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Amen. No? Amen. Sabi, yun po. Dahil ito po ay, ang lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga magiging testimony ang lahat ng paghihirap mo na yan sa Panginoon. Mga pagsubok na yan, magiging testimony yan sa Panginoon. At dito sa talatang ito ay nagbibigay diin sa isang garantiya ng kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ito ay hindi lang tungkol sa langit, kundi tungkol sa kagalakan, kapayapaan at kalayaan na nararanasan natin dahil sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, kahit nasa gitna ng anumang pagsubok. Paano nga ba natin mailalapat sa ating buhay ang aral na ito? Una, sa panahon ng mahirap o nahihirapan tayo, lagi nating alalahanin ang pangako ng Diyos, katulad ng talatang ito ng Psalm 34 verse 19. Ikalawa, magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Natutulungan tayo niya na malampasan ang anumang hamon. May hamon ka ngayon, ilapit mo sa Panginoon. Siya ang tutulong sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng lakas. Siya ang magbibigay sa atin ng wisdom. Siya ang magbibigay sa atin ng solusyon. Sabi nga sa atin sa Psalm 46 verse 1 to 3. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. 2. Dapat matakot, mundo'y mayanig man. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit sa dagat at ang bundok ay matangay. 3. Kahit na nagngangalit yaong karagatan, ang mga burol mayanig magiba sila. Amen. Sabi nga, kahit na ang mundo ay tila nagigiba, parang doon sa sinasabi ng talatang yun na natin binasa, maaari tayong magtiwala na ang Diyos ay laging naroon upang tulungan tayo. Tandaan, ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos ay hindi nangangahulugan na wala tayong gagawin. Ang pagtitiwala ay nangangahulugan na tayo ay lumapit sa ating Panginoon Diyos para sa tulong at gabay. Yan po ang ating kayang gawin at dapat nating gawin. Ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos ay hindi nangangahulugan na hindi tayo magkakaroon ng mga pagsubok. At ang pagtitiwalang ito ay nangangahulugan na tayo ay may tiwala na ang Diyos ay kasama natin sa bawat akbang na ating ginagawa o ating mga ginagawang kaparaanan. Ikatlo, tandaan po natin na ang iyong mga pagsubok o ang pagsubok natin ay pansamantala lang at mas malaki ang gantimpala ng ating Panginoon Diyos. Ang pagsubok ay hindi panghabang buhay. Sabi nga, may espesyal na gantimpala ang mga nananatiling tapat. Sabi sa James 1 verse 12 o Santiago 1 verse 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Sabi nga dito, ang gantimpala ng buhay. Ito po ay hindi lamang temporal, kundi espiritual. Kabilang dito ang kagalakan, kapayapaan, at ang pangakong buhay na walang hanggan. Sabi nga, ito yung eternal glory, na makikita natin. Ito yung hindi pansamantala lang, kundi it's eternal, panghabang buhay.
No, kahit na tayo ay mamatay, meron tayong hangganan na tayo ay bubuhay na ating Panginoon Diyos. Ang Diyos mismo ang naglalagay ng hangganan sa gitna ng ating mga pagsubok at tiyak na may katapusan ang bawat paghihirap nito. Ano sabi niya sa 1 Corinthians 10 verse 13? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ayan. Kaya nga, huwag tayo manghinawa na lumapit sa Panginoon. Sa Kanya tayo lumapit. Kahit na ang pagsubok na ito ay pansamantala, no, ang pagtitiwala sa Diyos na ay magdudulot ng kapayapaan at katiyakan. Siya ang gagabay sa atin. Sabi nga sa atin sa Philippians 4, verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yun lang ba? 4 to 6 to 7. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. May nga, do not be anxious. No? Huwag tayong mabahala. O do not to be worry. Huwag tayong mag-alala. Ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng pananampalataya, ang siyang magpapalakas sa atin sa gitna ng pagsubok. Huwag natin hingin na alisin ang pagsubok. Kundi hilingin natin na, Lord, bigyan mo ako ng katatagan sa mga pagsubok at lakas sa mga kinaharap ng buhay kong ito. Lahat tayo ay may iba-ibang sirkumstansya, mga kinaharap, pero huwag tayong manghinawa. Huwag tayong manlupaypay. Minsan nakakapanlumo, nakakapanghina talaga. Pero bumalik lang tayo sa Panginoon. Bibigyan niya tayo ng lakas. At bibigyan niya tayo ng pag-asa. Ika-4, sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon Jesucristo, mararanasan po natin ang kaluwalhatian sa ating buhay. Katulad ng sinabi sa Philippians 4:6-7. Ang ating pananampalataya ang susi para maranasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga sa atin sa John 11 verse 14 ng ating Panginoon Jesucristo. John 11 verse 40. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya ka sa akin at ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Amen. Kailangan natin ng pagsampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbubukas ng mata natin para sa Kanyang makapangyarihang gawa. Hindi lang sa pisikal na himala. Sabi nga tulad ng mga pwede natin may example dyan yung si Lazaro. No? Alam naman natin na si Lazaro ay 4 na araw ng patay pero binuhay pa rin ng Panginoon Diyos. Ang sabi nga ito ay spiritual na pagbabago, no? Na makikita natin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi abstract. Ito'y isang personal na nararanasan kapag tayo'y nananalig sa Kanyang salita at kapangyarihan. Ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi laging nakikita tulad ng mga material na kayamanan o tagumpay, kundi ito ay sa espiritual. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 5 verse 7, no? Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon, hindi sa mga bagay na nakikita. We live by faith and not by sight. No? Ang kaluwalhatian ito ay, sabi nga ay sa pagtitiwala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Dito natututo tayo mag-focus sa Kanyang pangako na ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. No? Sabi nga dun sa 2 Corinthians 4:18. Ano po? 2 Corinthians 4:18. 18.
Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. At yun ang pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos. Halimbawa niya ay kahit sa pagsubok, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapakita sa atin ang katapatan at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ibig sabihin, nagkakagulo na ang mundong ito, pero yung kapayapaan natin, patuloy pa rin tayo nananalig sa ating Panginoon na hindi tayo niya pababayaan at iiwan. Ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo ay hindi laging tungkol sa mga spiritual na biyaya lamang, kundi pati na rin sa practical na pangangailangan natin. Sabi nga sa atin ng Philippians 4 verse 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay. So dito po sa talatang ito, minsan nagagamit natin ito na isang bagay ng ating hope sa ating Panginoon Diyos. Nalalam natin na hindi magpapabaya ang ating Panginoon Diyos. Lagi siyang sapat. Ito po ay pinangako ng Diyos na siya ang magsusustento sa atin ayon sa kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, ang kanyang pagprotekta, paggabay at pagbibigay ay nagmumula sa kanyang karakter bilang isang Diyos na maawain at makapangyarihan. At ang pagtitiwala natin ay nagpapakita ng kanyang kaluwalhatian sa mundong ito. Kahit na ang mundo ay magbago. Sabi nga, ito yung mga pagsubok at krisis. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa kanyang kagandahang loob. Ito yung unfailing love. Ito po yung mananatili sa atin. At dapat po tayong magtiwala sa kanya. Sabi nga sa atin ng Isaiah 54 verse 10. Maguguho ang mga bundok at mga burol ay yayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. Amen. Ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos ang patunay na siya'y tapat sa kanyang pangako at ang kanyang presensya, pagpapala, ay laging kasama natin. Mga kapatid, purihin ang ating Panginoon Diyos. At sa ating pagtatapos dito sa aral na ito ng Psalm 34 verse 19 ay isang magandang paalala po ng pag-ibig at tapat na pangako ng ating Panginoon Diyos sa ating mga anak niya o sa ating mga mananampalataya o sa ating mga followers of Christ. At sa gitna ng mga pagsubok na ito, magtiwala tayo sa kanyang tulong at tandaan po natin na ang ating kaluwalhatian ay mas malaki kaysa sa anumang paghihirap na ating mararanasan. At sa ating pagtatapos, nais ko munang ibigay ang pagkakataong ito, sandaling ito, para sa ating partner. God's morning muli mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita at sa kanyang mga kabutihan. Patuloy po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon. I-involve po natin ang ating Panginoon sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Pagkat kung ano man po ang mga pinagdadaanan ng bawat isa, sabi nga po doon sa ating napag-aralan, kahit yung bundok pwedeng ilipat kung nanaisin ng ating Panginoon. Ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng suliranin kung ano man yung ating mga pinagdadaanan. Basta manahan lang po tayo sa ating Panginoon. Lahat ng bagay sa ating buhay ay ating isangguni sa ating Panginoon, sapagkat ang Panginoon lang po talaga ang solusyon sa ating mga pinagdadaanan. Kung tayo man may sakit, may matinding pinagdadaanan, sa Panginoon po natin isangguni. Lahat po ay sa ating Panginoon. Pwede po natin isangguni sa ating mga kasama, sa ating mga pastor, pero mas maigi po na mayroon tayong direkta na pagsusumbong sa ating Panginoon. Ang Panginoon po ang gagawa ng solusyon. So yun lamang po, patuloy po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon. Salamat po. Amen.
tayo po ngayon ay dumako din sa ating mga pasasalamat sa ating mga kasama ngayong araw na ito. At ito po ay pinangunahan po tayo ni Ate Carmeline Tanyo dyan dito sa San Pablo City, Barangay Concepcion, no? Carmelite, yan, subdivision, yan. At kasama rin natin si Ate Marta ng Bulaking Chaong, yan. Si Naywini Patual ng Villa Escudero, si Ate Cindy Mercado ng Pampanga, ang aking nanay na maganda, Corazon Mercado, Santa Rosa, Laguna, ang aking inaanak, si CJ Piwi Principe Surban, attorney na yata ito. Aking inaanak na ito. Attorney, no? Attorney. Yan. Kasama rin natin ang San Gregorio. Sa Oreo nga baga. Kung nasa Oreo pa sila. Yan. Sa San Gregorio, San Pablo City. Siyempre si Ate Nela. Diyan sa San Roque. No? San Pablo City. God's morning mga kapatid. Kasama rin natin yan. Okay, pang mga pagbati, no? Sa Patual family, Dalangin family, yan. Andal family, De Los Santos family, yan. Artillaga family, ano pa ba? Yan, Principe family, yan. Pagbati na natin sa lahat, ha? Buong pamilya na, no? Kasi masyado na pong madami. At para ho tayo ay na rin. Basahin ko na lamang po yung mga comment din, at yung mga prayer request. Blessed, good morning. Yan, kay Nay Edna Arosena. Kasama rin po natin ang Liliw Laguna. Mga pagbati. Yan, sabi ni Nay Winnie, Lord, ikaw lang po ang mamahalin ko. Amen. Praise God. Yan, sabi ni Ate Marta, Amen, purihin ka, Panginoon. Yan, praise God. Kasama rin natin si Jervin Mercado Añonuevo. Ito, maaring pinsan ko siguro ito. Diyan sa Lumban, Laguna. Yan. Kay yan, Alejandrino family, sa family ni Brother Ian. Yan, pagbati rin natin. Yan, at sa lahat, yan, nabati na rin natin Patual family. Lahat na po yan. Yan. At kay Kuya George Pios ng Bacolod at buong family. Yan. Salamat. Siyempre, kasama rin natin ang ating kapatid from USA, Abigail Dao. God's morning, Sister Abby. Yan, Abigail Dao. Si Nurse Abby. Yan. Yan. Ito, sabi na ni Ate Marta, Yes, Lord, salamat po sa kapayapaan ay pinagkaloob niyo po sa amin. Yan. Yan. Salamat sa mga prayer. Yan. Yes, Lord, kapayapaan ay pinagkaloob niyo po sa amin. Ito pa rin pala yun. Okay. At pagbati natin din kay Ate Judith Prigule from Alamada, Cotabato. Yan. Yan. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord, for your grace. Sabi nga ni Abby. Prayer request, pag-iingat kay Kyle. Happy birthday sa tatay ni Ate Nela. Yan, Nonoso. At sa lahat ng may mga karamdaman. Yan, tayo po ay manalangin. That's all, pray mga kapatid. That's all. Tayo po ay manalangin. Sabi nga, don't forget to like, subscribe, and share. No? Yan na rin po. At sa ating, sa mga bago lang din, na gustong papanood yung iba nating mga natatopic o devotion, meron po tayong sa YouTube, po sa link sa ito, upang kung may nais nating
makakinig ng salita ng Panginoon Diyos, ay maaari po nating bisitahin yung ating YouTube channel. No? At dinadownload ko na po doon dahil dinidelete na ho ni Meta ang ating mga posts after a month. So ang isang kaparaanan ay dinownload na lang po natin ngayon sa YouTube upang atin naman pong magamit pa rin po sa bawat panahon na itinatakda na ating Panginoon Diyos. Amen? So tayo po'y manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat na ikaw sa aming aral na ito ang siyang aming tanggulan sa lahat ng sandali na aming buhay. Maging ito man ay pagsubok o karamdaman na aming Panginoong nararanasan. Tunay na ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay ng kalakasan sa gitna ng anumang pagsubok at paghihirap na aming mararanasan, dinaranasan at nadanas, Panginoon. Muli, Panginoon, sa yugtong ito, nais po naming pasalamatan ka sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa, especially sa educational trip na aking anak ngayon, saan man po sila tutungo. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy mong paggabay at pag-iingat sa bawat isa na dadalo ng educational trip na yun. Ganon din, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayon, dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy mong paggabay, pag-iingat at pagpuprovide sa lahat ng pangailangan sa aming buhay. Again, O God, we thank you and we praise you. In this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.